Alexa POV. Naging maayos ang susunod na mga araw ng buhay ko. Kahit papano, nasanay na rin ako sa bagong routine ng buhay ko. Medyo gamay ko na rin ang trabaho sa LMB Corporation hanggang sa dumating ng araw ng pag-uwi ni Luther. Abala ko sa harap ng aking computer nang marinig kong sunod-sunod na pagbati ng mga kasamahan ko. "Good morning, Mr. CEO!" Narinig kong sambit nila. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at ganun na lang ang pamimilog ng mga mata ko sa gulat nang sumalubong sa paningin ko ang formal na mukha ni Luther. "Good morning, Mr. CEO!" Bigas ko ring sabay tayo. Nakatayo kasi ang mga kasamahan ko habang nagbibigay sila ng paggalang kay Luther. "Nakiki-Mr. CEO na din ako. Bahala na. Teka lang, ngayon na bang araw ng uwi ni Luther? Wala pang isang buwan na." "Good morning everyone." Formal na sagot ni Luther. Nahuli ko na tinapunan lang ako ng tingin nito bago mabilis na pumasok sa loob ng opisina. Nanghihina naman ako muling napaupo habang ramdam kong kabog ng dibdib ko. "Luther, bakit bang pogi mo pa rin? Bakit ba napaka-attractive mo sa iyong kasuotan?" Katagang nagsusumigaw sa aking isipan habang nakatitig ako sa monitor ng aking computer. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit muli ko na namang nararamdaman ang familiar na tibok ng puso ko para kay Luther? Hindi to pwede eh. Hindi talaga pwede. "Alexa, napansin mo ba kanina? Kakaiba kong makatitig sa'yo si Mr. CEO. Hindi ko mapigilan na mapakislot nang may biglang nagsalita sa tagiliran ko. Kaagad ako napaangat ng tingin at hindi ko mapigilan na magtaka nang sumalubong sa paningin ko si Anne. Ano kayang kailangan sa akin ng babaeng to? Huwag niyang sabihin na kaya siya lumapit sa akin para makichismis. Porket tinignan ako kanina ni Luther. Ano ba yung pinagsasabi mo? At saka bakit ka nandito? Hindi ba't bawal daw ang chismis kapag nandito si Mr. CEO? Nagtataka akong tanong. Hindi ko na mapigilan ang mapasulyap sa nakasarang pintuan ng opisina ni Luther sa pag-aalala na baka bigla tong lumabas. "Hindi naman tayo magchichismisan eh. May ibibigay akong papeles sa'yo." Nakangiti nitong sagot, sabay abot sa akin ng hawak niyang mga papeles. Dali-dali kong tinanggap yon. "Ikaw nang bahalang magbigay kay Miss Misty para maipasa na sa CEO." Nakangiti nitong wika. Kaagad naman akong tumango kaya naman nagmamadali na itong bumalik sa kanyang table. Muli kong tinuon ang buo kong atensyon sa aking trabaho. Pinilit ko ding iwaglit sa isipan ko si Luther pero hindi ko talaga kaya. Ang kulit ng utak ko. Parang tanga dahil feeling ko nakaukit sa balintataw kong itsura ni Luther eh. "Miss Alexa, nasa na daw ang report mo? Ikaw nang maunang mag-submit ng report kay Mr. Blanco." Muli ako napaangat ng tingin na magsalita si Miss Misty. Ako bang magpapasa ng sarili kong report? Hindi ba siya since siya itong executive secretary? "Ha? Hindi po pwede si Emerald na lang muna?" Pilit ang ngiting tanong ko kay Miss Misty. Hindi ko pa nga maiwasan na mapatingin kay Emerald at huling-huli ko siya kung paano siya napasimangot. Mukhang kagaya ko, takot din yata siya kay Mr. CEO. "Hindi pa ako tapos sa report ko, kaya ako na lang last." Kagad nitong bigkas. "Hindi pwedeng magtuturoan kayo. Sige na, ikaw na muna. Baka uminit pang ulo ni Mr. CEO kung paghihintayin pa natin siya ng matagal." Nakangiting sambit ni Miss Misty. No choice na ako kundi ang tumayo na para sundin ang utos niya. Bahala na nga. Professional naman ako, saka professional din naman si Luther at wala naman siguro mangyayaring masama. Magsasubmit lang naman ako ng report at wala nang iba. "Good luck, Alexa." Narinig ko pang magkapanabay na sambit nila Ann at Susan. Pilit naman akong ngumiti sa kanila. Sabi ko na nga ba eh, magiging friend ko rin sila. Mababait naman kasi talaga sila eh. Dinampot ko ng mga reports na dapat kong ipasa kay Luther. At lakas loob na ako naglakad patungo sa pintuan ng opisina nito. Humugot pa ako ng malalim na buntong hininga bago ako kumatok ng 3 beses. "Come in." Narinig kong kaagad na wika mula sa loob. Boses ni Luther yon kaya no choice ako kung hindi dahan-dahan na itulak ang nasabing pintuan para mabuksan na. Pagkabukas, kinakabahan akong pumasok sa loob kumpara sa labas ay mas malamig ang temperatura ng aircon dito sa loob. Kaagad na sumalubong sa pang-amoy ko ang familiar na halimuyak ng amoy na nasabing opisina. Amoy na unti-unti nagpapaalala sa aming nakaraan. Shucks! "Good morning, sir." Himi kong pagbati dito.
Napansin kong kaagad na napataas ang isang kilay ni Luther habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. First time kong magpasa ng report at ano bang gagawin ko. Yes, Miss Romualdez. Tatayo ka na lang ba dyan at tititigan ako? Seryosong tanong ni Luther kaya naman hindi ko mapigilan ang mapakurap ng makailang ulit. Tinititigan ko ba siya? Nangangapa pa ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag siyang assuming. Yes sir. Heto na nga po pala yung mga nagawa kong report since day 1 ko dito sa trabaho. Pilit ang ngiting bigkas ko. Tuluyan na ako naglakad palapit sa kanya at pinatong ko sa table niya ang dala-dala kong mga papeles. Sit down. Seryoso niyang bigkas. Feeling ko parang may naghahabulang daga sa sistema ko. Ano bang nangyayari sa akin? Para akong ewan. Si Luther lang to, no? Hindi ako dapat kabahan porket may nakaraan kami. So, how is your work? Hindi ka ba nahirapan? Seryosong tanong niya sa akin. Imbis na i-check niya yung reports na dala ko, sumandal siya sa kanyang suave chair at seryoso kong tinitigan. Ha? Ayos lang naman sir. Nangangapa pero kaya naman. Mahina akong sambit. Isang makahulog ang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi nito, sabay lapag sa ibabaw ng mesa ng isang maliit na kahon. Hindi ko maiwasang mapatitig doon. For you, pasalubong ko para sa'yo. Seryoso niyang bigkas. Mula sa pagkakatitig sa maliit na kahon, kaagad ako nagangat ng tingin dahil sa matinding pagkagulat. Pasalubong? Hindi nga. May pasalubong siya sa akin. Para po sa akin po? Nagtataka kong tanong. Anong nakain niya? Bakit pati ako ay may pasalubong daw mula sa kanya? Bakit may iba pa bang tao dito maliban sa ating dalawa? Keep it. Masyado ako nagandahan sa bagay na yan kaya binili ko. Since wala naman akong ibang mapagbigyan, sa'yo na lang. Baliwala niyang bigkas. Pagkatapos noon, binuklat niya ng dala kong mga reports at isa-isa niya nang tiningnan. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Nagtatalo ang isipan ko kung tatanggapin ko ba ang pasalubong niya daw. Para kasing hindi normal kung papasalubungan mo ang empleyado mo eh. Para bang masyadong nakakahiya. At saka, ano na lang ang iisipin ng mga kasamahan namin kapag nalaman nila to? Hindi talaga maganda. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo patingnan ang pasalubong ko sa'yo? Don't tell me na ayaw mong tanggapin. Malaking insulto sa akin yan at alam mo naman siguro kung paano ako magalit, hindi ba? Seryoso niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Bigla kong kinabahan sabay dampot sa maliit na box na nasa ibabaw ng mesa niya. Natigil naman siya sa pag-check ng dala kong report at seryosong tumitig sa akin. You can open it. Seryoso niyang muling bigkas. Wala na akong nagawa pa kung hindi dahan-dahan ko nang binuksan ang maliit na kahon at hindi ko maiwasang magulat nang tumambad sa paningin kong isang kumikinang na diamond necklace. Shit, itsura palang alam ko ng mahal na to. Para akong biglang napaso na mabilis tong muling pinatong sa ibabaw ng kanyang office table. Hindi ko matatanggap yan. Walang pagdadalawang isip kong bigkas. Talaga namang hindi ko kayang tanggapin eh. Ano bang pumasok sa isipan niya at bakit bigla na lang niya akong niregaluhan ng ganitong bagay? Masyadong mahal at baka kung saan papatutungo ang regalo na ibinigay niya sa akin. At saka, bakit bang hilig niya magregalo? Iba naman ang noon at iba na ngayon. Tsaka, ang mga regalo na binigay niya sa akin noon, wala akong kinuha na kahit isa. Lahat yun iniwan ko sa penthouse kung saan niya ako binahay noon. This is for you. Binili ko para sa'yo. Hindi pwedeng hindi mo tatanggapin ang lahat ng bagay na bigay ko sa'yo kung gusto mong patuloy ako maging mabait sa'yo. Seryoso niyang bigkas sabay tayo sa pagkakaupo niya sa kanyang suave chair. Dinampot niya ang box na naglalaman ng necklace at naglakad patungo sa likuran ko. Ilang saglit lang naramdaman ko ng kamay niya sa leeg ko. Kaya mabilis na din ako napatayo at dumistansya sa kanya. I am sorry Mr. Blanco pero hindi ko po matatanggap ang regalo niyo. Ibigay niyo na lang po yan sa iba. Kinakabahan kong bigkas. Napansin ko natigilan siya kasabay ng biglang pagsalubong ng kilay niya na para bang hindi talaga siya natutuwa sa pagtanggi ko sa pasalubong niya. Well, hindi ako makapaniwala na ganito na pala katigas ang ulo mo, Priscilla. Feeling ko mali ang pagpayag ko sa hiling mo noon na lumayo ka sa akin. Seryoso niyang bigkas. Dahan-dahan na hakbang na naglakad siya palapit sa akin kaya naman
Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Halos patakbo na ako naglakad patungo sa pintuan ng kanyang opisina at mabilis na lumabas. Dumadagong-dung sa kaba ang puso ko at pati yatang tuhod ko'y nanginginig na din. Nababaliw na naman si Luther. Kakaiba na naman yatang pumapasok sa isipan niya. Feeling ko, balik na naman sa dating ugali niya. Ano na, Alexa? Ano nangyari? Ang putla mo ha? Nasigawan ka ba ni Mr. CEO? Sabi ko na sa'yo naninigaw yan eh. Narinig kong tanong ni Anne. Tulala naman ako naglakad patungo sa aking table. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabawi. Shit. Feeling ko talaga hindi tamang pagpayag ko na mag-apply at magtrabaho dito sa kumpanya niya eh. Nag-uumpisa na naman yata si Luther. Ayos lang yan. Masasanay ka din. Naalala mo ba yung sinabi ni Miss Misty noon? Kapag mapagalitan ng boss, huwag pansinin. Narinig ng isang tenga tapos ilalabas sa kabila. No hard feelings. Nakangiting sambit naman ni Emerald. Inabutan pa ako nito ng bottled water na dali-dali ko namang ininom. Ann Villegas, ikaw nang next. Narinig kong wika ni Miss Misty. Si Ann ang susunod na magsasubmit ng report. Nang mapatingin nga ako dito, halatang halata talagang kaba sa mukha nito. Siguro iniisip nilang lahat na nasigawan o napagalitan ako ni Luther kanina, kaya ganitong mga reaction nila. Relax lang Alexa, masyado kang halata. Ang putla mo. Teka lang, gusto mo bang bilan kita ng maiinom sa ibaba? Muling sambit ni Emerald. Tulala naman ako na patitig sa kanya. Sure ka? I mean, hindi pa break time at gusto mo bang masabo ni Mr. Blanco? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin ko saglitong natigilan at hilaw na ngumiti. Oo nga pala. Nakalimutan ko na nandyan na nga pala ang boss natin. Bigkas niya. Hindi ko na siya nasagot dahil natuon na din ang atensyon ko sa paglabas ni Anne mula sa loob na opisina ni Luther. Bitbit nito na dala niyang report, kanina't namumulang mga mata na halatang nagpipigil na maiyak. Ito yatang literal na napagalitan. Naiyak eh. Siguro nga masama talagang ugali ni Luther. Pinangingilagan ng mga empleyado eh. Sa lahat yata na nagpasa ng report kay Luther, si Emerald lang hindi napagalitan. Siya lang din kasi ang nabukod tangi na lumabas na nakangiti eh. Sa bagay, matapang si Emerald. Malakas din ang loob nito at hindi naman talaga siguro niya kailangan ang magtrabaho since para namang may kayang pamilya nito. Kaya siguro easy-easy lang sa kanya ang makiharap kay Luther. Miss Romualdez, pakiulit daw lahat ito. Abalang mga mata ko sa harap ng computer nang bigla kong lapitan ni Miss Misty. Inilapag niya sa ibabaw ng table ang familiar na mga dokumento. Yun yung reports na ipinasa ko kanina kay Luther. Bakit daw po Miss Misty? Nagtataka kong tanong. Sinabi ni Mr. CEO na marami daw mali. Reviewin mo daw ulit at ipasa sa kanya within a day. Seryoso niyang bigkas. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Seryoso? Re-reviewin ko? Titingnan ko daw ang mga mali. Paano? I mean, hindi ko gets dahil para sa akin walang mali sa ginawa kong report. At saka sa aming walo parang report ko lang yatang bumalik ah. Okay po Miss Misty. Thank you. Mahina kong sambit. Wala naman akong magagawa eh. Kailangang sundin ng utos ng boss dahil alam kong bad shots na ito sa akin. Inumpisahan ko ng buklatin ng mga papeles at kahit na anong review ko. Wala talaga akong makitang mali eh. Saka kung talagang may nakitang mali din si Luther. Dapat binilugan niya para alam ko din. Ay, bakit feeling ko pinag-iinitan niya ako? Dahil ba yun sa ginawa kong pagtanggi sa pasalubong niya? Ay, Miss Misty, lunchtime na. Narinig kong imporma ni Bernie kay Miss Misty. Lunchtime na nga pala at hindi ko alam kung makakasabay ba ako sa kanila sa cafeteria. Sa dami ba naman ang dapat kong i-review, ngayong araw ay duda ako kung matatapos ko ba kagad to ngayon. Miss Alexa, let's go na. Kain na muna tayo. Pagyayaya pa sa akin ni Susan. Lahat sila naghahanda na sa pag-alis. Wala sa sariling napatingin ako kay Emerald at nangumiti ito. No choice na ako kundi isalansan ko na muna ng maayos ang mga papeles. Dadalian ko na lang sigurong pagkain para makabalik din kaagad ako dito sa opisina. Masaya na akong sumama sa kanila. Si Miss Misty kasama pang 3 sa mga kasamahan namin ay nagpaiwan. Sa mini kitchen na lang daw sila kakain since may dala daw silang baon. Ang ending, kaming 4 na lang nila Martin,
Susan at Emerald ang bumaba ng cafeteria para kumain ng lunch. Yun nga lang pagdating namin ng cafeteria, ang dami namang mga empleyado. Kailangan pa naming maghintay ng halos 5 minuto para makaupo ng table. Mabuti na lang talaga at pumayag na makishare kami sa 2 lalaki empleyado ng pakilala sa amin ay taga-finance department daw. Hi! Sa office kayo ng CEO? Nakangiti-pan tanong sa amin ng isa sa kanila. Si Susan ang bahalang makipag-usap sa kanila dahil sumama na ako kina Martin at Emerald. Patungo sa counter para maka-order ng pagkain. I-order na lang namin si Susan ng makakain dahil kailangan niyang bantayan ng table namin. Mabilis lang naman ang pag-order. Marami din kasing staff ang cafeteria na ito, kaya wala pang 5 minuto nakabalik na kami sa aming table. Alexa, gusto ko daw makilala ni Dexter. Saktong pagkabalik namin ng table, yun naman kaagad ang salubong sa akin ni Susan. Gusto daw makipagkilala sa akin ng isa sa mga lalaking taga-finance department. Hello Alexa, ang ganda ng name mo, bagay sa'yo. By the way, my name is Dexter. Hindi na yata nakatiis at kusa na nagpakilala. Naglahat pa ito ng kamay na nag-aalangan naman ako kung tatanggapin ko ba. Sa huli no choice ko hindi tanggapin na din ang pakikipagkamay niya. Ayaw ko din naman magmukhang basto sa harapan nila eh. Nice to meet you Dexter, pilit ng ngiti sa labing sagot ko. Nagpakilala na din ang isa sa mga kasama nito. Jason daw ang pangalan. Parang meeting each other ang naganap pati sila Emerald at Martin nakipagkilala at nakipagkamay na din. Ang ending, sabay-sabay na kaming kumain. Nakisali na rin sa usapan sila Dexter at Jason na akala mo close na sa amin. Bago lang ba kayo Alexa? Kaya pala kailan ko lang kayo napapansin dito sa cafeteria eh. Nakangiting wika ni Dexter. Makikinig lang sana ako sa usapan nila pero panay naman ang banggit nitong si Dexter sa pangalan ko. Ako talagang gusto niyang kausapin gayon nananahimik na nga ako eh. Oo eh, magwa 1 month pa lang kami ni Emerald. Pilit ang iting sagot ko. Ah, kaya pala eh, sayang. Sa CEO kayo na-shine, ang layo niyo sa department namin. 3rd floor kami tapos kayo nasa 20th floor. Nakangiting wika ni Dexter, madaldal at feeling close na talaga siya sa amin. Ayos na din sa akin, at least lumawak ang mundo ko. Gusto ko din madagdagan ang mga kakilala ko dito sa LMB. Para naman masaya. Miss Priscilla Alexa Romualdez, hindi pa nga ako nakakangalahati sa kinakain ko nang sabay-sabay kaming nagulat na may isang lalaking lumapit sa amin. Yes po, kunot noo kong tanong habang hindi ko maiwasang mapatitig dito. Nagulat ako na makilala ko si Rodney Quezon, ang personal secretary ni Luther. Yes, kilala kong taong to. Ilang beses ko na siyang nakikita na palagi nakabuntot kay Luther noon. Saan kaya galing ang lalaking to? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Pinapatawag po kayo ni Mr. Blanco sa opisina niya. Urgent daw po. Seryosong bigkas nito. Hindi ko naman maiwasang magulat. Ha? Bakit daw? At saka break time ko naman ah. Hindi ko maiwasang angal. Ano na naman kayang drama nitong si Luther? Ano naman ang kayang kailangan niya? I am sorry, Miss Romualdez. Kailangan niyo pong sumama sa amin lalo na tinihintay kayo ni Mr. Blanco sa opisina niya. Seryosong bigkas ni Rodney. Hindi ko naman maiwasang mapasimangot. Sayang naman tong pagkain na in-order ko kung hindi ko mauubos. Hindi ba talaga makapaghintay si Luther na matapos akong kumain? Kailangang ura-urada kung magpatawag. Mr. Rodney, pwede po bang pakisabi kay Mr. CEO na tatapusin ko lang ang food ko? Sayang kasi eh. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Makikiusap at makikiusap pa rin ako at baka mapagbigyan. Baka naman magbigay sila ng consideration since break time ko naman. I am sorry madam, pero hinihintay na kayo ni sir. Alam niyo po kung paano siya magalit kaya sumama na po kayo sa akin. Nakingiti namang sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ng magulat nang tawagin niya ako madam. Hindi ko alam kung sadya ba yun or baka lutang lang itong personal secretary ni Luther. Wala sa sariling napatingin ako kay Emerald at nang mapansin kong nakayuko lang ito. Wala na akong choice kundi ang tumayo na. Umaasa kasi ako kanina na tutulungan niya akong kumbinsin si Mr. Quezon na kung pwede, mamaya ako napupuntahan si Luther. Kaya lang pati yata si Emerald takot sa big boss namin eh. Pati ang iba pang mga kasamahan namin dito sa table, deadma din. Hindi ko alam pero parang takot nga talaga sila kay Luther. Wala na kasing ni isa sa kanilang nagsalita eh. Ang kaninang medyo maingay na table namin ay biglang nanahimik. Lahat sila ay nakatuon ng mga atensyon sa kanilang mga kinakain. Hindi ko tuloy mapigilan na mapabuntong hininga.
Wala talaga siguro akong choice kundi ang sumama na lang kay Mr. Kizon. Wala akong aasahan sa mga kasama ko eh. Guys, mauna na ako sa inyo. Kita na lang tayo mamaya sa opisina. Masama ang loob na bigkas ko. Pagkatapos kusa ko nang inihakbang ang aking mga paa paalis. Ano na naman kayang drama nitong si Luther? Bakit kailangan niya pa akong ipatawag gayong alam niya naman na lunch break eh? Ay, nakakainis ang lalaking yun. Feeling ko wala talaga siguro siyang balak na tantanan ako. Wala akong inik habang paakyat kami sa top floor. Masama ang loob ko dahil feeling ko nagaksaya ako ng pagkain ngayong araw. Ano kayang kailangan ni Luther? Huwag niyang sabihin na kukunin niya na sa akin ang reports na pinaulit niya kaya niya ako pinatawag. Gusto niya yata akong pahirapan eh. Nasa loob po si Boss Blanco, madam. Pumasok na po kayo sa loob. Narinig kong sambit ni Mr. Kizon. Kunot-noo tuloy ako napatitig sa kanya. Bakit ba madam na naman ang tawag niya sa akin? Anong meron? Kukomprontahin ko sana siya kaya lang binuksan niya naman kaagad ang pintuan ng opisina ni Luther. No choice na ako kundi ang dahan-dahan ng pumasok. Itong mga ganitong gawain ni Luther, wish ko lang talaga na sana bigyan ako ng medyo mahaba-haba ang pasensya para naman hindi ako mag-resign ng mas maaga sa kumpanya na ito. Pagkapasok ko sa loob ng opisina ni Luther, kaagad ko itong nakita na prenting nakaupo sa kanya sa swivel chair. Nakapikit ang mga mata na akala mo pagod na pagod habang sa ibabaw ng kanyang table ay napapansin ko na may mga pagkain na nakapatong. Boss, nandito na po si Madam. Narinig kong wika ni Mr. Kizon. Hindi pagkakamali ang lahat. Ngayon ko lang napatunayan na Madam talaga ang tawag niya sa akin. Pero bakit? Bakit Madam? Pwede namang Mr. Mualdez dahil dalaga pa naman ako. Napansin kong kaagad na nagmulat ng mga mata si Luther at direktang tumitig sa akin. Kaagad naman ako napayuko. Ayaw ko makipagtitigan sa kanya dahil feeling ko hinihigop pati ang kaluluwa ko eh. Sit down, Priscilla. Seryosong bigkas ni Luther sa akin. Kaagad namang lumabas ng opisina si Mr. Kizon sabay sara sa pintuan. Pinapatawag mo daw ako. I am sorry Mr. Blanco pero inistorbo niyo po yung pagkain ko ng lunch. Walang paligoy-ligoy kong sambit. Gusto ko magpakatotoo sa harap niya. Hindi rin naman siguro kabastusan ang sinabi ko dahil totoo naman eh. Dapat igalang niyang break time ng kanyang empleyado. Mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair, tumayo ito't seryoso kong tinitigan. Yes, at sino nagbigay sa'yo ng permiso na pwede kang kumain ng cafeteria kasamang iba pang mga empleyado? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng magtaka. May rules ba ang cafeteria na hindi ko alam? Kung meron, bakit wala namang sumisita sa akin? Simula nung pumasok ako dito, sa kumpanya niya ay wala naman ako narinig na bawal. Itong Luther lang naman na ito nagsasabi eh. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Ano pong ibig niyo sabihin? Nagtataka kong tanong. Hindi ko mapigilang mapaigtad nang maramdaman ko na lang ang paghawak niya sa siko ko at giniya ko patungo sa kanyang swivel chair. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong ko. Biglang salakay ng kaba sa puso ko't hindi ko din maiwasan na mapapiksi para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Hey, relax. Kakain lang naman tayo eh. Kaya kita pinatawag dahil gusto kitang makasabay sa pagkain at wala ng iba. Halos pabulong niyang sambit.